Ang apat na kabalyero ng Apokalipsis. Kung nung nakaraang video ay tinalakay natin ang apat na pinakamatitinding anghel sa Biblia, ngayon naman ay isisiwalat natin ang apat na kabalyero ng Apokalipsis. Ang kwentong maririnig mo ngayon ay isa sa mga pinakamisteryoso at nakapangingilabot na pangitain sa Biblia. Sa tuwing nababanggit ang mga nilalang sa libro ng Apokalipsis, agad nating naiisip ang nakatatakot na mga kabalyerong lumilipad sa kalangitan, mga anghel na may naglalagablab na espada at mga makalangit na pangyayaring wala pa tayong kapantay. Sino nga ba ang apat na kabalyero? Ano ang ibig nilang sabihin? At ano ang kinalaman nito sa buhay natin ngayon? Magsisimula tayo sa Aklat ng Pahayag, Kabanata 6. Habang ipinatapon si Apostol Juan sa isla ng Patmos, nakatanggap siya ng isang napakalalim na pangitain mula sa Diyos. Sa kanyang panaginip, nakita niya ang trono ng Diyos at isang mahiwagang kasulatang may 7 selyo, hawak-hawak ng makapangyarihan. Ang kasulatang ito ang naglalaman ng plano ng Diyos para sa katapusan ng panahon. Ngunit walang sino mang karapat-dapat na magbukas nito hanggang sa lumapit ang kordero ng Diyos. Isa-isang binuksan ng kordero ang mga selyo at sa bawat pagbukas ay may bagong revelasyon. Ang unang 4 na selyo ay nagpapakawala sa 4 na kabalyero. Kung gusto mo ang ganitong klase ng content, ay huwag kalimutang like ang video at mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga bago naming uploads. Tara, at ating alamin kung sino ang 4 na kabalyero sa libro ng Apokalipsis. Ang unang kabalyero ay ang puti. Ako'y tumingin at nakita ko ang isang kabayong puti. May dala siyang pana, binigyan siya ng korona at siya'y lumabas bilang isang mandirigmang nagtagumpay at patuloy na nananakop. Sa unang tingin, mukhang mabuti at matagumpay ang kabayong puti. Kaya iniisip ng ilang Bible scholar na ito raw ay si Kristo, simbolo ng pagkalat ng ebanghelyo sa buong mundo. Sa Biblia, ang kulay puti ay madalas sumasagisag ng katwiran. Pero may iba namang nagsasabing huwad daw ang kabalyerong ito. Isang huwad na Kristo, isang paalala laban sa panlilinlang at mga maling turo na nagkukunwaring tama pero nililigaw ang tao. Para sa kanila, ito raw ay tanda ng pagdating ng Antikristo. Ngayon, isipin mo, sa mundo natin ngayon na puno ng mga ideolohiya, filosofiya, teknolohiya at pamahalaang nag-aalok ng kaligtasan, hindi ba't posibleng ito na ang katuparan ng paunang paalala ng puting kabayo? Ang ikalawang kabalyero ay ang pulang kabayo. May isa pang kabayo, kulay apoy. Pinagkalooban ng sakay nito ng kapangyarihang alisin ang kapayapaan sa mundo at mag-udyok ng patayan. Binigyan siya ng malaking tabak. Ang pulang kabayo ay kumakatawan sa digmaan at karahasan. Hindi lang siya nagdadala ng gulo dahil inaalis niya mismo ang kapayapaan. Isipin mong mabuti, isang mundong puno ng kaguluhan, di pagkakaunawaan at pagdanak ng dugo. Mula sa mga digmaan noon hanggang sa mga pandaigdigang digmaan ngayon, ang pulang kabayo ay patuloy na rumaragasa sa kasaysayan ng tao. At sa panahon natin, kahit wala ng mga espada, patuloy pa rin ang mga labanan sa politika, relihiyon, sa pagitan ng bansa at kahit sa loob ng pamilya. Paalala ito ng pinsalang dulot ng pagkakawatak-watak at ng pangangailangan natin para sa tunay na kapayapaan. Ang ikatlong kabalyero ay ang itim na kabayo. Ako'y tumingin at nakita ko ang isang kabayong itim. May dala siyang timbangan sa kanyang kamay at narinig ko ang isang tinig. 2 libra ng trigo kapalit ng isang araw na sahod at 6 na libra ng sebada sa parehong halaga. Ngunit huwag sisirain ang langis at alak. Ang itim na kabayo ay simbolo ng tagutom at krisis sa ekonomiya. Ang timbangan ay nagpapakita ng matinding kakulangan. Isipin mo, isang buong araw na pagtatrabaho para lang makabili ng tinapay.
Ang mga salitang huwag sirain ang langis at alak ay tila nagpapahiwatig na ang mayayaman ay hindi gaanong apektado, habang ang mahihirap ay halos hindi na makatawid sa gutom. Hindi ba't ito ay nangyayari na rin ngayon? Sa kabila ng modernong teknolohiya at saganang produksyon, marami pa rin ang naghihirap at nagugutom sa iba't ibang panig ng mundo. Ang huli at ikaapat na kabalyero ay ang maputlang kabayo. Ako'y tumingin at nakita ko ang isang kabayong maputla. Ang sakay nito ay tinatawag na kamatayan at sumusunod sa kanya si Hades. Binigyan sila ng kapangyarihan sa ikaapat na bahagi ng mundo upang pumatay gamit ang espada, taggutom, salot at mababangis na hayop. Ang huling kabayo, maputla, ay dinadala si kamatayan. Kasama niya si Hades, ang simbolo ng libingan, si kamatayan ang kabuuan ng lahat ng nauna, digmaan, taggutom, sakit at sakuna. Ito ay nakakatakot, isang matinding paalala ng kahinaan at kahantungan ng buhay ng tao. Sa mga nagdaang taon, pandemya, kalamidad at karahasan ang tila mga yapak ng kabayong ito. Ngunit ang tanong, ito na ba ang katuparan ng hula o paalala lamang ito na maghanda tayo sa mas malalim pang mga kaganapan? Bagamat tila nakakatakot ang mga mangangabayo, hindi ito ang katapusan ng kwento. Ang aklat ng pahayag ay hindi lamang tungkol sa kapahamakan. Ito rin ay kwento ng pag-asa, pagtubos at tagumpay ng Diyos. Ang mga mangangabayo ay paalala ng epekto ng kasalanan, pero ipinapakita rin nila ang pangakong tagumpay kay Kristo. Habang nabubuksan ang mga selyo, unti-unting nahahayag ang isang bagong langit at bagong lupa kung saan papahirin ng Diyos ang bawat luha. Tayo ay nasa gitna ng isang espiritual na labanan. Ingatan natin ang ating isipan laban sa panlilinlang, pagkakawatak-watak at kawalan ng pag-asa sa pamamagitan ng pagkapit sa salita ng Diyos. Bilang mga tagasunod ni Kristo, tungkulin natin ang maging tagapamayapa at tagapagtanggol ng mga naaapi. Dapat tayong kumilos ng may malasakit at katarungan. Tandaan, ang mga mangangabayo ay paalala ng pagkasira ng mundo, ngunit sila rin ay patunay ng pagdating ng isang dakilang pag-asa, ang pagbabalik ni Kristo. Sa gitna ng mga kabalyero ng digmaan, taggutom, sakit at kamatayan, may mas malakas pang mensahe ang Diyos na ang kasamaan ay may hangganan at ang kanyang katwiran ay magwawagi. Ang apat na mangangabayo ay hindi lamang paalala ng kapahamakan, kundi paalala rin kung gaano kahalaga ang manindigan sa tama, mamuhay ng may pananampalataya at huwag padadala sa takot. Dahil ang tunay na tagumpay ay nasa mga taong tapat sa Diyos kahit anong mangyari. Naway nagustuhan mo ang video na tinalakay natin ngayon. Hanggang sa muli nating paglalakbay sa kasaysayan ng Biblia.